Magmula nang iwan si Aletsos ng kanyang nobya na pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay at puso, ay naging laman siya ng mga bars. Araw-araw siyang nagpapako sa alak kaya naman napabayaan niya na ang kanyang sariling kumpanya, maging ang kanyang sarili. Labis na nadudurog ang puso ng kanyang ina sa nakikitang kabiguan na dinaranas niya kaya nagpasya itong humanap ng babaeng inaasahan niyang makakatulong sa nag-isa niyang anak na muling bumangon. Wala ka pa rin talagang kupas. Ang ganda niyo, madam, puri ng dalagang manikurista ni Rosana na si Bia. Inirekomenda ito sa kanya ng kanyang kaibigan na laman ng mga beauty boutique kung saan umiitstra si Bia. Ito pa lamang ang ikalawang beses niyang magpapamanicure sa dalaga at talaga namang nawili siya ng husto sa galing nitong magdisenyo ng kuko. Nagustuhan niya rin ang katauhan ni Bia. Salamat, iha. Siya nga pala, ano bang tinapos mo? Tanong niya sa dalaga dahil nakikita niya rito ang potensyal sa pinaplano niyang ipasok ito bilang personal maid ng kanyang sawing anak na si Alexos. Bukod kasi sa mapagbiro si Bia, ay palakaibigan din siya at may tinataglay din itong kagandahan, Pilipinang-Pilipina. Ang ganda ni Bia na umaayon sa morena nitong bala. Natityak din ni Rosana na may bisilak na puso ang dalaga dahil ramdam na ramdam niya ito. Nakakahiyang man pong aminin, madam, pero hindi ko po natapos ang high school. Mabilis na sagot ni Bia. Hindi na po kasi ako kayang pag-aralin ng inay. Bukod pa rito, may sakit kasi si inay kaya kailangan ko na rin po talagang tumigil para makatulong kay inay sa paghahanap ng pera. Malungkot niyang salaysay na ikinatango-tango ng ginang. Ay nobyo, iha? Meron ka bang nobyo? Isisa pang muli ni Rosana na mabilis namang iniling ni Bia. Naku, wala ho sa isip at bokabularyo kong salitang nobyo. Priority ko po, madam, ang makapag-ipon para may paggamot ko na po si nanay. Palala na po kasi ng palala ang tuberculosis niya. Labis na po akong nangangamba kapag umuubo siya na may kasamang dugo. Naroon ang lungkot sa tono ni Bia kaya nahabag ang ginang at nabuo ang kanyang pasya na ang dalaga nangha ang siyang kukunin niya upang maging tulay sa muling pagbangon ng kanyang anak. Nakikita niya kasi sa mga mata ng dalaga na makakaya nitong magbigay inspirasyon sa tao. Iba kasi ang dating niya. Yung tipong kapag napalapit ka sa kanya ay mahahawahan ka ng masigla niyang aura kahit na may problema rin siyang dinadala. Iha, kung alukin ba kita ng malaking halaga na sasapat sa pagpapagamot ng iyong ina, ay papayag kang maging katulong ng anak kung may problemang dinadala. Diretsahang pahayag ng ginang. Napatigil sa pagpipinta ng kuko si Bia at pinroseso sa kanyang ulo ang lahat ng sinabi ng ginang. Abot po kaya ng ilan, madam? Seryoso niyang tanong. Hindi na siya mahihiya dahil ito naman ang nag-alok. Isa pa'y desperada siyang pasukin ang alok nito basta ba hindi masama at hindi maapakan ang dignidad niya. 1.5 milyon, cash na ba yon? Waste na sagot ng ginang na ikinaloka sapagkat labis ang laki ng perang inaalok nito. Huminga siya ng malalim bago tumango. Challenge accepted, madam. Buo ang loob niyang sagot na ikinalaki ng ngiti ni Rosana. Tumuwid sa pagkakaupo ang ginang saka inabot ang kanyang goksi na bag at kinuha roon ang kanyang makapal na tsek. Saka sumulat ng 1.5 milyon. Pinirmahan niya rin iyon saka pinunit at inyabot kay Bia. Here, bigyan mo yan sa papel na hawak, na agad namang tinanggap ni Bia. Magpaalam ka na muna sa inay mo na magtatrabaho ka sa akin, saad ng ginang. Napaisip naman si Bia dahil nag-alala siyang iwan ang kanyang ina, lalo pat palagi itong sinusumpong ng sakit nito. Isang tingin lang ni Rosana ay nabasa niya na agad ang gumugulo sa isipan ng dalaga kaya mabilis siyang nagsalita. Padadalhan ko ng private nurse ang iyong ina kung siyan man ang kinakabahala mo, saad niya sa mahinahong tono. Saj po, madam, papayag na po ako. Ipapaalam ko po ito kay inay para may pasok ko na din po siya sa ospital. Maluhaluha ang wika ni Bia nang ginisyan naman agad ng ginang sabay tango. Sasama ako sa iyo, saad ni Rosana na ikinagalak lalo ni Bia. Binilisan ng ni Bia ang pagpipinta ng kuko ng kanyang Madam Rosana. At matapos ang manicuring session ay umuwi silang sabay lulan ng sasakyan ni Rosana patungong barong-barong nila Bia. Nahabag ng labis si Rosana nang makitang nanganggayayat na ginang na sa tingin niya ay kasinggulang niya lamang. Ngunit kung pagbabasehan sa kanilang pisikal na anyo ay mas mukha itong matanda sa kanya ng 5 o 6 na taon. Tumakbo palapit si Bia sa kanyang ina't sa kanya ito manggiyak-ngiyak na niyakap. Nanay ko, may pampagamot na po ako sa sakit niyo. Madamdaming saad ni Bia habang hinahalik-halikan noon ang inang napapaluha sa magandang balita ng kanyang anak. Saan ka kumuha ng pera, anak ko? Nanghihinang tanong ng ina ni Bia sa kanya. Kaya nilingon ni Bia ang Madam Rosana niya na nadadalas sa eksena nilang mag-ina.
Sa kanya po, turo ni Bia kay Rosana. Inalok niya po akong magkatulong na may dinaramdam niyang anak kapalit po ng pagtulong niya sa atin. Lumuluhang ngunit naroroon ang saya sa tinig ni Bia. Lumapit naman agad si Rosana sa mag-ina't saka siya nakisalo sa mainit na yakap ng mga ito. Ipapagamot natin ang sakit mo habang ang anak mo'y hihiramin ko na muna upang matulungan niya ang anak ko. Magpalakas ka ha upang pareho nating makasama ng matagal ang mga mahal nating anak. Wika ni Rosana sa ina ni Bia na matamis ng ginisyan ang nanghihina at payat na ginang saka tumango ng dahan-dahan. Maraming salamat, naibulalas ng ina ni Bia. Inaya si Rosana na pumasok siya sa loob ng bahay ng mga ito ngunit tumanggi na siya dahil kailangan niya pang tingnan at kamustahin ang kalagayan ng anak. Lalo pat batid niyang nasa harapan na naman ng mga alak ang atensyon nito. Susunduin ko kayo rito bukas at dediretso ko na kayo sa ospital para ma-confine agad ang iyong ina, saad ni Rosana. Ako po si Amelia, pakilala ng ina ni Bia kay Rosana. Ako naman si Rosana la Diyos ni Yana, pakilala naman niya sa ina ni Bia. Mauna na ako, Amelia, Bia, dahil kailangan pa ako ng anak ko. Babalik na lamang ako bukas, okay? Malambing niyang sabi na sinang-ayunan naman agad na magina kaya tuluyan na siyang umalis at agad na sinabi sa kanyang driver na sa Hardle Bar sila dumiretso. Inutusan na muna ni Rosana ang kanyang driver na ito ang sumubok na pawiin ang kanyang anak dahil hindi niya talaga kinakayang ang matapang na amoy ng alak sa loob ng gusali kung saan naroroon ang kanyang anak. Mabilis niya lamang na nalaman na naroroon si Aletsos sa loob dahil nakaparada ang kotse nito sa unahan kung saan naman sila pumarada. Paano po, madam, kapag hindi sumama? Alanganing tanong ng binatang driver ni Rosana na si Mark. Medyo natatakot na kasi ang binata sa binatang amo dahil nanununtok ito kapag sobra ng lasing at pinakikialaman sa ginagawa nito. Ipaalam mo sa akin kapag hindi siya sumunod. Mahinahong tugon ni Rosana na tinangguan na lamang ng binata niyang driver saka pumasok na sa loob ng Hardle Bar. Sir Aletsos, kabadong tawag pansin ni Mark sa kanyang amo nang makalapit na siya sa bar counter kung saan ito nakaupo. Nilingon naman siya nitong ngunit matalim ang mga matang ipinukol sa kanya kaya napaatras siya sabay lunok ng kanyang laway. What? Madiin at naroroon ang lamig na tono ni Aletsos sa kanilang natatakot na driver. Hindi pa naman siya lasing dahil kasisimula pa lamang niya. Pinapasundo po kayo sa akin ni Madam, Sir, kandautal na saad ni Mark na nagpasalon sa kilay ni Aletsos. Tumayo siya at humarap sa driver at saka pabagsak niyang ipinatong ang kanyang palad sa balikat nito na labis itong ikinagula. Nagmistulang puti rin ang kayumanggi nitong balat, partikular ang sa may bandang mukha niya kaya mas lalong pinangunahan na kayo. Pakisabi kay Maam na uwi na lamang ako mamaya. Anya, pinilit niyang maging kalmado dahil wala siya sa wisyo para gumawa ng eksena at gulo. Pagod ang kanyang isip at katawan. Kumaripas naman ng takbo ang duwag na binata kaya napailing-iling si Alexius. Isa pa ngang margarita, hinging saad ni Alexius sa bartender na agad naman itong sinunod. Mabilis lamang ang paghahalo-halo ng margarita mix na hiningi ni Aletsos sa bartender, kaya nang ibigay iyon sa kanya ay agad niya lamang na nilagok saka, tumayo na at ipinasya niyang umuwi. Ganito na lamang ba talaga ang plano mo sa buhay mo? Ha, Alets? Galit at naroroon ang hinanakit sa tono ng ina ni Aletsos nang salubungin nito ang anak na kakapasok lamang sa kanilang malaking bahay. Hinintay niya talaga ang binatang anak para mapagsabihan dahil sobra na ang isang taong pagmumukmok at pagsasayang nito ng kanyang buhay. I'm sick of your dramas, Ma'am. Please stop. I'm not in the mood to argue with you. Bagot niyang sagot sa ina kaya nakatanggap siya ng isang malakas na sampal. Tumabingi ang kanyang mukha sa lakas ng impact noon. Wala ka ng modo dahil lamang sa manlolokong babae na iyon. Nawalan ka na ng respeto sa akin. Lahat. Pinabayaan mo na ang kumpanya na ipinamana sa iyo ng iyong ama, maging ang iyong sarili. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Mukha ka ng ermitanyo sa haba ng buhok at balbas mo. Wake up, Aletsas. Nasasaktan ako na nakikita kita sa ganitong kalagayan. Ang sakit para sa akin na sarili mo akong ina na wala man lang nagagawa para matulungan ka ay nakikita kitang ganito. My son, tuluyan nang napaluha ang ginang. Gayon niya lamang napagbuhatan ng kamay ang nag-isa niyang anak. Yon lamang kasi ang nakikita niyang paraan upang kahit papaano ay umayos ito ng kaunti. Sa palagay niya hindi dahil puno pa rin siya nito ng hinanakit na tinititigan. Kung tapos ka na, Ma'am, matutulog na ako. Sa ngayon ay sana hayaan niyo na muna ako dahil hindi ko palubusang natatanggap ang lahat ng nangyari sa amin. Malamig na saad ni Aletsos bago tuluyang tinalikuran at lakpasan ang luhaan niyang ina.
Hanggang kailan? Mahinang tanong ni Rosana sa anak ngunit hindi niya iyon sinagot pa ni Aletsos dahil nagderderetso na ito sa pag-akyat patungo sa silid nito. Humakbang palapit sa frame ng kanyang asawa si Rosana at saka pinawi ang kanyang luha. Mahal ko, hindi ko na alam kung anong gagawin sa anak mo. Mahina niyang pagkausap sa namayapa niyang asawa. Kung naririto ka pa sa tabi namin, hindi sana ako nahihirapang gabayan ang anak natin. Malungkot niyang sambit habang hinahaplos ang larawan ng mahal niyang asawa. Niyakap at hinalikan muna ng ina ang larawan ng namayapang asawa bago niya ito ilapag at ipinasya niyang pumasok sa sariling silid dahil kailangan niyang makatulog ng maaga sapagkat susunduin niya ang magina bukas mismo ng madaling araw. Kinontak niya naman ang kanyang kaibigang doktor na siyang mag-asikaso sa ina ni Bia kaya naman ang tangi na lamang nilang gagawin bukas ay ipasok sa ospital ang ina ni Bia na si Amelia. 4 oras na madaling araw ay gising na si Rosana. Mabilis niyang inayos ang sarili. Hindi niya inabala pa ang kanyang driver dahil kaya niya namang magmaneho mag-isa. Bago bumaba ng hagdan ay sinilip muna ni Rosana ang anak. Namimiss ka na ni Mommy, mahal kong anak, malungkot na saad ni Rosana. Dati kasi silang nagbabonding ni Aletsos. Sweet din ito sa kanya at malambing. Parati siyang nareregaluhan ng anak ng mga bagay na gustong-gusto niya. Tuluyan nang isinara ni Rosana ang pintuan ng anak na bahagyang nakausli. Diretso siya sa pagbaba at nagbilin muna sa isang natitira nilang kasambahay na ipaghanda ng mahihigop na sabaw ang kanyang sir pagkagising nito na mabilis namang tinangguan ng may edad na ring nakatulong. Pagkasakay ni Rosana sa kanyang kotse ay agad niya iyong pinasiba. Mabilis lang na narating ni Rosana ang bahay nila Bia dahil maaga pa't wala pang masyadong sasakyan sa kalsada. Magandang umaga sa inyo, masigla niyang bati sa magina na hindi niya inaasahang gumigising rin pala ng maaga. Magandang umaga din po, Madam, sabay na bati ng mag-ina na ikinanggiti ni Rosana. Tuloy po pala kayo, Madam. Pagpesensyahan niyo na po itong munti naming bahay. Malit at mainit man po dito ay malinis at mabango naman po. Nahihiyang pag-anyaya ni Bia sa loob ng kanilang bahay. Tanging upuan at lamesa lang ang gamit nila sa loob. Sa sahig silang mag-ina natutulog at ang gamit nila sa pagluluto ay kahoy na kinukuha pa ni Bia sa likod ng kanilang bahay na medyo maguba. Salamat. Nakangiting saad ni Rosana at saka pumasok sa loob at umupo sa kawayan na upuan. Nag-almusal na ba kayo? Tanong niya sa mga ito. Mag-almusal pa lang, Madam. Paluto pa lang po kasi yung pansit na niluluto ko. Tugon ni Bia habang nakangiti sa ginang. Sandali lamang po, Madam, at maghahain po ako para makapag-almusal po tayong lahat. Saad pa ni Bia na mabilis namang tinangguan ni Rosana. Kamusta ka? Tanong ni Rosana sa ina ni Bia na magtungo ang anak nito sa kusina. Hindi maayos, Madam, sa totoo lang, matapat na sagot ni Amelia na ikinalungkot ng mukha ni Rosana. Labanan mo ang sakit mo dahil ipapagamot natin iyan. Hinawakan ni Rosana ang butot balat na kamay ni Amelia at sa kanya itong ginisya na matamis. Ang isipin mo'y gagaling ka kapag naroroon ka na sa ospital. Okay, anya rito na kaagad naman itong tinangguan habang maingiti sa manipis nitong labi. Huwag mong alalahanin ang dalaga mo dahil hindi ko siya pababayaan. Ipapasok ko lamang siyang katulong ng anak kong may pinagdadaanan din huwag mo sanang mamasamain, Madam, pero maaari ko bang malaman kung anong pinagdaraanan ng iyong anak? Mahinang tanong ni Amelia kay Rosana. Huminga muna ng malalim ang sopistikadang ginang bago umayos ng upo at saka matamang tumingin sa mga mata ng ginang na may sakit. 1 taon na rin ang nakakaraan ng iwanan ng isang sikat na modelo ang anak ko. Maayos naman ang kanilang pagsasama. Umabot nang sa pagpopropose ang anak ko. Ngunit, ng araw na ng kanilang kasal, bigla na lamang tumawag ang fiance ng anak ko at sinasabi nitong hindi na matutuloy ang kanilang kasal dahil hindi naman daw umano talaga nito mahal ang anak ko. May iba raw siyang mahal at iyon umano ang kanyang pakakasalan. Labis na gumuho ang mundo ng anak ko. Pinabayaan niya ang kanyang sarili, maging ang negosyong pinaghirapang itayo ng yumao kong asawa. Bilang ina, Amelia, ay lahat ay gagawin nating mga magulang ang mapabuti lamang ang ating mga anak kaya nakaisip ako na baka may makatulong sa kanya. At iyon nga ang anak mo. Siya ang napili ko dahil may katangian siyang batid kung makakapagpabalik sa dating sigla ng anak ko. Napaluha si Rosana habang sinasalaysay niya ang lahat kay Amelia. Naawa ang ina ni Bea sa anak ni Rosana. Makakabangon rin ang anak mo, Madam Rosana. Ipagdarasal kong muling bumalik ang dati niyang sigla at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Tinapik-tapik niya ang likuran ni Rosana upang gumaan ng pakiramdam nito, na nangyari naman.
Kumain na po tayo. Naihanda ko na po ang pagkain. Magiliw na imporma ni Bea sa dalawang ginang na nagpupunas ng kanilang mga luha. May problema po ba? Alala niyang tanong sa mga ito. Wala anak, may napag-usapan lang kami na sadyang nakakapandiri, ina. Nakuha naman agad ni Bea ang ipinaparating na sagot ng kanyang ina kaya hindi na siya muli nagtanong at inanyayahan na lamang ang mga ito na magtungo na sa lemesa para sila'y makakain na. Ang sarap mo palang magluto, iha. Nasasarapang puri ni Rosana sa dalaga. Kahit kasi walang sahog ang pansit na niluto nito ay masarap pa rin sa kanya. Naku, si Madam naman ang bola pa. Simpleng pansit lamang po yan at kung ihahambing sa mga pangmayaman na pagkain ay walang-wala pong lasan yan. Hindi naniniwalang sambit ni Bea. Mas masarap pa nga ito sa mga mamahaling pagkain na natikman ko. Mabilis na bawi ni Rosana. Nanggityan lamang ng mag-ina. Pagkatapos nga pala natin dito, dediretso na tayo sa ospital kaya magdala na kayo ng mga damit na kakailangan ninyo. Pagkahatid po ba natin kay inay sa ospital, diretso na po tayo sa inyo, tanong ni Bea. Iha, huwag kang mag-alala sa inay mo dahil may mag-alaga sa kanya, matamis na sabi ni Rosana. Mabilis lamang nilang natapos ang pagkain dahil konti lang naman ang pansit na niluto ni Bea. Inihanda ng Hana Magina ang kanilang gagamitin at matapos may silid sa katamtamang laki ng bag ay gumayak na silang tatlo't saka dumiretso sa isang mataas na gusali ng ospital na batid ng maginang pangmayaman lamang. Ikaw na ang bahala sa kanya, Nurse Joy. Okay, bili ni Rosana sa kinuha niyang private nurse na magbabantay at mag-asikaso sa ina ni Bea. Bayad niya rin ito, maging ang doktor niyang kaibigan na siyang titingin kay Amelia. Yes, madam. Makakaasa po kayong hindi ko pababayaan si Madam Amelia. Magalang at mahinhin itong tugon sa kanya. O Sagina, mauna na kami dahil may kailangan pa kaming asikasuhin. Paalam, ni Rosana sa nurse. Yumakap muna si Bea sa ina't sa kanya ito hinakkan sa no. Dadalaw-dalaw po ako, inay, kapag may free time ako. Malaki ang giting bili ni Bea sa ina. Huwag mo akong masyadong isipin dahil maayos ako, anak. Ang isipin mo ay kung paano mo matutulungan ang anak ng tumutulong sa atin. Saad naman ang ina ni Bea na tinanguan niya. Nagpaalam ng si Bea at Rosana kaya naman inasikaso na ng nurse si Amelia dahil darating na ang doktor na titingin sa ginang. Wow! Naibulalas ni Bea nang marating nila ang malaking bahay nila Rosana. Napangiti naman ang ginang sa naging reaksyon ng dalaga. Halika na sa loob at nang may turo ko na sa iyo ang magiging silid mo. Saad ni Rosana at saka iginya si Bea papasok sa loob. Natanaw ni Rosana ang kanyang anak na nasa hapag at may hinihigop ito kaya lumapit sila upang opisyal na ipakilala ang dalaga sa kanyang anak. Good morning, my son. Tawag pansin ni Rosana sa anak kaya nilingon sila nito. Hala, bakit may ermetanyo dito sa mansyon, madam? Gulat na tanong ni Bea kaya natawa ang ginang ngunit namunot naman ang noo ni Aletsos. Hindi siya ermetanyo, iha. Siya si Aletsos, ang anak ko na magiging sir mo. Tatawa-tawang pakilala ni Rosana sa anak. Napapaluha pa siya sa labis na pagtawa. Natigil lamang ang ginang ng padarag na tumayo ang nakakunot noong anak niya. Oh, bakit din may patpating kayong butiki na kasama, maam? Balik na tanong naman ni Aletsos na muling ikinatawa ng ginang tuloy ay parehong namunot ang noo ng dalaga at ng kanyang anak sa kanya. Pasensya na kayong dalawa sa akin. Natawa lang talaga ako sa mga banat niyo. Oh, siya nga pala anak. This is Bea, she will be your new maid. Hawak ang sariling tiyan na nagpapaliwanag si Rosana sa kanyang anak. Maid? Seriously, mom? Do I look like a kiddo? Inis na tanong ni Aletsos sa ina habang matalim ang tingin niya kay Bea na napapangiwi sa kanya. Lizard, naisa tinig niya na nagpabango kay Bea. And now, my decision is final. Kapag nakarinig pa ako ng isa pang angal mula sa'yo, Aletsos, ipasunog kong lahat ng albums na inipon mo, pananangang. Ginang sa kanyang anak na inismiran lamang nito. Bahala kayo sa mga buhay nyo, tanging nasabi ni Alexos bago umalis sa hapag at saka pumunta sa sariling silid. Anak niyo ba talaga iyon, madam? Naninigurong tanong ni Bea, dahil ang layo-layo ng itsura at ugali nito kumpara sa kanyang madam na malambing, mabait at maganda. Yes, he's my son, iha. Isa rin sana sa hihilingin ko sa iyo na mapapayag mo siyang maayusan. Gusto kong mapilit mo siyang gupitin ng mahaba niyang buhok, pati na ang kanyang balbas, dahil nagmumukha na siyang mas matanda sa akin, wika ng ginang na nagpakamot sa ulo ng dalaga. Susubukan po ng powers ko, madam, alanganing tugon ni Bea. Make sure din, iha, na hindi ka magpapatalo sa kanya.
Kapag sinungitan ka ay sungitan mo rin. Kapag naman tumanggi ay kulitin mo hanggang sa pumayag. Ipakita mo hindi ka natatakot sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman pumapatol ang anak kong iyon sa babae. Gumiti ng matamis si Rosana kay Bea upang mapanatag ito. Ipagkakatiwala ko na muna sa iyong anak ko, iha, dahil kailangan kong asikasuhin ang kumpanya sapagkat naghahanap na ang mga investor sa amin. Basta ikaw na ang bahalang dumiskarte kung papaano mo mapapasunod ang anak ko, okay ba? Pahayag ng ginang na bagamat hindi sigurado sa trabahong napasok tumango pa rin si Bea. O siya, sige, papasok na ako sa kumpanya, kaya ayusin mo muna mga gamit mo bago mo asikasuhin ang anak ko, dagdag pa ng ginang. Kape, madam, tugon agad ni Bea. Tumango si Rosana at saka nagpahatid na sa binatang driver na kanina pang naghihintay sa kanyang pagdating. Inayos na muna ni Bea ang kanyang mga gamit. Inilabas niya ang gamit niya sa paggugupit. Bukod kasi sa pagiging manikurista ni Bea, ay marunong din siyang maggupit ng buhok, mapababae man iyan o lalaki. Maging ang pagme-makeup ay kaya niya rin, cosmetology kasi ang kinuha niyang kurso noong nasa high school siya, at talagang lahat ay inaral niya dahil natitiyak niyang magagamit niya ang kanyang matututunan na nangyari naman talaga. Huminga muna ng malalim si Bea pagkalapit niya sa harap ng kwarto ng kanyang magiging sir. Tao po, paulit-ulit niyang kinakatok ang pintuan ni Alexos, ngunit hindi siya nito pinagbubuksan. Ermitanyo, nandyan ka pa ba sa loob? Tanong niya sa pasigaw na tono, kaya halos ikasubo niya ng malakas na buksan ni Alexos ang pinto. Agoy, ingat naman, sir, pabulyaw na sabi ni Bea na nagpaigting ng panga ni Alexos. Napalunok naman si Bea, ngunit hindi niya ipinakita na natatakot siya sa binata. Who the hell are you to disturb me, skeletal creature? Madiin at may kalakasan na tanong ni Alexos na ikinataas ng isang kilay ni Bea, dahil sobra naman ito kung makasabi ng butot balat siya, hindi naman siya payat. Sadyang malaki lamang na tao si Alexos habang siya naman ay may kaliitan. Tumayo ng tuwid si Bea at saka umastang siga matapos tumikim. Me, myself and ang sinabi kasi sa akin ng nanay mo istorbuhin kita para magmukha ka ulit tao at saka huwag kang ang puro English dahil hindi naman bumabagay sa iyo dahil mukha ka ng taong bundok. Pangiinis ni Bea dahil may plano siyang pikunin ito para mapapayag niyang magpagupit sa kanya. So, ikaw nga mukha kang butiki. Mind your own business, pwede. Piko, sabi ni Alexos sa kanya pinatabi si Bea dahil plano niyang pagsarhan nito. Ngunit tinalon siya ni Bea at saka sinabunutan kaya napangiwi siya dahil ang sakit-sakit noon sa anit niya. The heck, let me go, Dom Blizzard. Pilit na inaalis ni Alexos si Bea na nakakapit sa kanya habang mahigpit ang pagkakahawak nito sa mahabang buhok niya. Over the dead body. Bibitawan lang kita kapag pumayag kang salvihin ko ang pangit mong buhok. Kinakabahan na talaga si Bea, ngunit pinipilit niya lang maging matapang at palaban. Fine, let the hair go, nasasaktang saad ni Alexos na ikinangiti ni Bea, kaya medyo niluwagan niya ang pagkakahawak sa buhok nito. Hey, I said let go, inis na saad pa ni Alexos, ngunit hindi siya pinakinggan ni Bea. Sit down first then shut up your bad breath mouth. Pilit at matigas na pag-English naman ni Bea, kaya inikutan siya ng mata ni Alexos. Hindi naman mabaho ang hininga ni Alexos, sinabi lamang iyon ni Bea, para mas mapapayag niya itong ayusin ang sarili nito. Don't you move in the chair or else I will cut your bitlog too. Banta pa ni Bea habang kinuha sa kanyang maliit na bag ang kanyang gunting. Napapailing na lang talaga si Alexos sa barok na English ng dalaga. Nakadama din siya ng pagka-offend sa sinabi nitong mabaho ang kanyang hininga. Ganon na ba ako kapabayaan, sa isip-isip na tanong ni Alexos. Sa panangga ni Bea nagupitin ng hanggang dibdib na buhok ni Alexos, nakayuko lamang ang binata. Kaya kahit halos tapos na niya itong gupitan ay hindi pa niya nakikita ang taglay nitong kagwapuhan. Nang tuluyang matapos ay binrush na ni Bea ang mga buhok na dumikit sa liig at katawan ni Alexos. Nanatili pa rin nakayuko ang binata dahil sa mga katanungang tumatakbo sa kanyang isipan. Uy, taas mo na yung ulo mo para magupitan ko na rin yung iyong balbas mo. Utos ni Bea, ngunit hindi siya pinakinggan ni Alexos kaya naman hinawakan niya ito sa baba at saka siya na ang nagtaas ng tingin nito. Nakadama ng konting paghanga si Bea sa maayos na gupit nito, ngunit panira ang mahaba nitong balbas, kaya sinimulan na niya itong gupitin. Kinuha niya rin ang kanyang blade na ipang-aahit sa makapal nitong balbas at nang matapos niyang malinis ang kabuuan ng mukha nito ay napatulala siya,
at wala ni isang salitang lumabas sa bibig niya dahil hindi niya sukat akalain na mala Tom Holland pala ang kagwapuhang taglay ng tinatawag niyang ermitanyo. Ilayo mo nga yung mukha mo sa akin. Ang pangit-pangit mong babaeng butiki, inis na tinabig ng madahan ni Alexos ang mukha ni Bea. Hindi naman siya napapangitan sa dalaga, katunayan ay nagandahan siya rito, ngunit nakakainis naman para sa kanyang personalidad nito. Tumayo na si Alexos sa pagkakaupo at saka nagpagpag ng sarili bago humakbang palapit sa banyo. Pagkatapos mong linisin iyong mga buhok na nagkalat sa sahig, lumabas ka na at baka makalimutan kung babae ka. Huling sabi ni Alexos bago niya tinanggal ang kanyang t-shirt maging ang suot nitong short, kaya tanging boxer ang natira niyang saplot bago siya tuluyang pumasok ng banyo. Nasapo naman ni Bea ang kanyang dibdib na mabilis na pumipintig. Nalintikan na, mukhang nakuha niya agad ang atensyon ko Dapat pala hindi ko na lang siya ginupitan, tuloy lumabas ang kagwapuhan niyang tinatago, bubulong-bulong niyang sambit habang kinakalma ang sarili. Umayos ka, Bea, ang trabaho mo ay tulungan siya, wala sa trabaho mo ang pagpantasyahan siya, kaya magtigil ka nga sa kaharutan mo, mahina niyang pangangaral sa sarili bago tuluyang linisin ang kanyang mga ginupit na buhok. Huminga ng malalim, Bea, inhale, exhale, then let go of your stupid feelings, bubulong-bulong niyang utos sa sarili. Pilit na iwinawaglit ni Bea ang paghanga para sa kanyang Sir Alexos. Inumpisahan niya na ring alisin ang nagkalat na buhok sa vinyl na kulay brown na sahig. Nag-unat-unat muna si Bea nang matapos niyang malinisan ang mabuhok na sahig at dahil nga tapos na siya sa kanyang trabaho ay hahakbang na sana siyang palabas ng silid na palingon si Alexos, na sakto namang paglabas nito sa banyo, sa nag-aanyayang halimuyak ng sabong gamit nito. Hulala! Pengjing kanin, sa isip-isip ni Bea. Ngunit natigil din ang pagtitig niya sa mabatong ebis ni Alexos nang batuhin siya nito ng unan. Get out, babaeng butiki, sigaw ni Alexos kay Bea habang turo ng daliri nito ang labasan ng kanyang silid. Nakanguso naman si Bea bago tumalikod at humakbang palabas ng kwarto nito. Magpapaalam sana siya sa binata nang pabagsak siyang pinagsarhan ng pintuan nito. Antipatiko. Hoy, pangit. Kailanman hindi kita magugustuhan dahil kahit na naging maayos ang itsura mo, mukha ka pa ring ermitano sa paningin ko, sigaw niya sa harap ng pintuan ni Alexos habang sinisipan niya iyon. Nakakainis siya. Akala mo kung sinong gwapo. Well, gwapo naman talaga. Hindi ko naman itatanggi iyon pero naman pangit ng ugali. Inis na nag-march si Bea pababa ng hagdan nang makasalubong niya ang may edad na katulong na malaki ang pagkakangiti sa kanya. Ang lakas ng milagrong taglay mo, iha. Bilb na talaga ako sa'yo, saad ng may edad na katulong habang naka-thumbs up kay Bea. Anong klaseng milagro naman po iyon, niwika niya sa kaharap. Basta. Tara na, kumain na tayo dahil hindi naman ni Sir kinain yung hinanda kong pagkain. Sayang, masasarap pa naman iyon, nang hihinayang na saad ng ginang na ikinaningning ng mga mata ni Bea, dahil sabik siyang makakain ng masasarap na pagkain. Ang hindi batid ng dalaga ay pinagmamasdan siya ni Alexos sa computer nito na nakakonekta sa buong kikis ng loob at labas ng mansyon. Yitsid, napakasarap kumain naman. Hindi naman tumataba. Dragon na sigurong nasa tiyan ng babaeng ito, iiling-iling na usal ni Alexos habang matamang nakatingin sa monitor kung saan kitang-kita niya ang paglamon ni Bea. Rinig niya ang pagdighay nito kaya itinigil niyang panonood dahil nadidisgrasya pala. Anong pangalan niyo, Manang? Tanong ni Bea sa ginang nakasabay niyang lumalamon. Esme, iha, nakangiting tugon ng ginang. Ako naman po si Bea. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Manang, masayang wika ni Bea. Siya nga po pala, Manang, bakit po pala nagkaganon si Sir Alexos? Hindi kasi nabanggit sa akin ni Madam sinabi niya lang na may pinagdaraanan si Sir, puno ang bibig na tanong muli ni Bea. Mahabang istorya. Pero kung piksiin ay dahil sa babaeng labis niyang minahal na pinagpalit siya sa iba sa oras mismo ng kanilang kasal. Natutok ni Bea ang kanyang bibig. Hindi niya akalain na ganun pala ang nangyari, kaya naman pala nagpaka-emo siya at hinayaan niyang maging gusgusin siya. Nakakalungkot pala ang nangyari sa kanya, no Aling Esme. Sinabi mo pa. Kung tutuusin niya, mas gagandahan pa ako sa itsura kumpara doon sa Eliza na iyon. Maputi lang naman iyon. Pero hindi naman talaga maganda. Gawa lang din ng dibdib at ang ilong, labas sa ilong na pahayag ng matanda na ikinatawa ni Bea,
dahil hindi niya akalain na mapanglait pala ang may edad na katulong. Hay, tama na nga tayo sa chismis at baka mahuli tayo ni Sir. Mabugahan pa tayo ng apoy noon, dagdag pa nito na lalong ikinatawa ni Bea. Joker ka pala, Aling Esme, ha, maluha-luhang sambit ni Bea, habang patuloy lang sa pagtawa. Natigil lamang sila nang tumunog ang telepono. Ikaw na sumagot, iha, dahil nasisiguro kong si Madam iyan, saad ni Aling Esme na mabilis namang sinunod ni Bea. Hello, anya sa kabilang linya. Hi, Bea. O, so ano, kamusta? Nagupit mo ba ang Sir Alexis mo? Excited na tanong sa kanya ni Rosana. Opo, Madam. Medyo nakatanggap pa muna ako ng katakot-takot na panlalait bago ko siya mapapayad. Palusot niya kahit na siya ang unang nanabunot at nanglait sa anak nito. Really, tuwang-tuwa at tila hindi makapaniwalang saad ni Rosana. Oh, goodness. Tama talaga ako sa pagpili sa'yo, iha. Thank you so much, Bea. Puno ng galak na saad nito kay Bea. Ginagawa ko lang po, Madam, ang trabaho ko, nahihiyang tugon ni Bea habang napapangiti ng tipid. Diyan ay may bonus ka sa akin. Ano bang gusto mo, cash o regalo? Nako, hindi na po, Madam. Okay na po ako, sapat na po sa akin ang gumaling si inay, mabilis niyang tanggi dahil nahihiya siya ng lubos. Sobra-sobra pa nga po ang bayad niyo sa akin, Madam, anya pa na ikinabuntong hininga ng nasa kabilang linya. Basta, may regalo ka sa akin mamaya, period, pinal na sambit ni Rosana. Medyo gagabihin nga pala ako mamaya dahil nakatambak ng husto ang trabahong iniwan ng anak ko, kaya mauna na kayong kumain dahil baka magpabili na lang ako ng pagkain sa sekretarya ko. O sige po, Madam. Ingat po kayo mamaya sa pag-uwi. Huwag niyo na rin po sanang pagurin ang sarili niyo sa trabaho. Nahihi ang Bill ni Bea sa kanyang amo na ikinagagalak ng ginang dahil gusto niyang marinig muli ang mga katagang binitawan ni Bea na dati ang asawa't anak niya ang kadalasang nagsasabi. Thank you, iha, mula sa pusong saad ni Rosana bago ibaba ang linya. Sana'y magkatuluyan kayo ng aking anak na isatinig ni Rosana bago muling ibalik sa trabaho ang atensyon. Sa kabilang dako naman ay inumpisahan ni Alexis na i-search ang dating nobya. So hindi pala sila ikinasal, niya nang mabasa ang isang article na nagsasabing isang kabit ang kanyang dating nobya at sinampahan ito ng kaso ng asawa ng inaakala niyang mapapangasawa nito. Karma, sambit ni Alexis bago tigilan ang pag-alam sa buhay ng dating nobya. Tumayo siya't humarap sa salamin. Bakit ka nga ba nagpapakamiserable, Alexis, pagkausap niya sa sariling refleksyon? That girl doesn't even deserve your love. Let go and start to live again, matatag niyang sabi sa sarili. Iniwan ni Alexis ang salamin saka nagtungo sa kanyang walk-in closet. Sinimulan niyang ibalik ang dating siya paunti-unti hanggang sa muli nang ang bumalik ang dating Alexis, ngunit bago na ang kanyang pananaw. Hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na maging marupok. Hapon na nang ipasya ni Alexis na lumabas ang kanilang mansyon. Hinanap ng kanyang matang makulit at mapanakit na dalaga, ngunit hindi niya ito makita kaya nagtuloy na siya sa paglabas upang tumungo sa sariling kumpanya. Pagdating ni Alexis sa mataas at malawak nilang gusali ay namangha at nagulat ang lahat ng kanyang mga empleyado. Namangha dahil nasilayan nilang muli ang kakisigan ng kanyang big boss. Nagulat dahil bumalik na ito. Welcome back, sir, sabay-sabay na bati ng lahat kay Alexis. Tipid na tumango ang binata bago tuluyang humakbang papasok ng elevator. Son, nanlalaki ang matang saad ng ina ni Alexis nang makita niya itong tumindig sa kanyang harapan. It was really you, madamdaming saad pa nito sabay haplo sa mukha ng anak. Anak ko, bumalik ka na nga, napaluha na si Rosana kaya naman yakap siya ni Alexis. I'm sorry kung pinag-alala ko kayo, ma'am, tanging lumabas sa bibig ni Alexis. So anong plano mong gawin, anak? Pinahid ni Rosana ang sariling luha matapos kumala sa mahigpit na yakap ng kanyang anak. Plano kong ibalik ang dating routine ng buhay ko, diretsahang sagot ni Alexis sa ina na ikinangiti nito. Masaya akong narinig ang mga iyan mula sa iyo, anak. Huwag mo rin sanang kakalimutan na sumaya. Mas ikakatuwa ni mommy kung muli mong bubuksan ang puso mo. Tumatanda na ako, anak, at gusto ko namang bago kita iwan dito sa mundo ay maisarili ka ng pamilya, madamdaming saad ni Rosana. Ngunit ang pinupunto niya talaga ay sumabak itong muli para mailakad niya si Berito. Ang dalaga lang naman kasi ang gusto niyang makatuluyan ang kanilang anak. I'm not sure kung kaya ko pang magmahal ulit, ma'am, matapat na tugon ni Alexis.
Naiintindihan ko, ngunit sana kapag may dumating na gumulo ng puso mo, sunggaban mo agad. Okay ba iyon anak? Pilit pa ni Rosana na sinang-ayunan na lamang ni Alexos upang matigil na ang ina sa pangungulit sa kanya. Ano pa po palang? Mga gagawin niyo rito, ma'am, pag-iba ng usapan ni Alexos. Actually, tapos ko na ang lahat ng iniwan mong trabaho sa tulong ng pinsan mong si David na kauwi lang. Papauwi na nga dapat ako nung dumating ka, so umuwi na tayo dahil gusto ka nang makakain ng lutong bahay. Saad ni Rosana na agad namang sinang-ayunan ni Alexos dahil hindi pa rin siya kumakain ng almusal mula nang umalis siya. Kahit na tanghalian ay hindi pa rin siya nakakain. Saan mo nga pala napulot yung bukid na nasa bahay natin? Tanong ni Alexos habang minamaneho ang Lamborghini niyang kotse. Don't be too harsh to her, anak. Mabuti siyang babae at kaya lang siya naging ganun sa'yo ay dahil iyon ang ipinag-utos ko sa kanya. She has a big and soft heart, so please be nice to her. Nagpapahin pakiusap ni Rosana sa anak. Okay, tanging tugon ni Alexos. Nakikita niya naman talagang napipilitan lamang si Bea kanina habang pumapatol sa kanya dahil nanginginig ang kamay nito, senyales na kinakabahan nito. Ngunit ipinagsawalang bahala niya ang napansin niyang iyon. Magkano naman ang binayad niyo sa kanya? Tanong niyang muli na ikinatahimik ng kanyang ina at saka ito tumingin sa labas ng sasakyan. Nilingon niya ang ina. Ma'am, tawag pansin niya rito. Kagalingan ng inay niya ang kapalit ng serbisyo niya anak sayo, malungkot na tura ng ina na ikinatahimik niya rin. The day friend call me na malala ang tuberculosis ni Amelia na ina ni Bea. Walang kasiguraduhan kung gagaling pa ba siya. Naroon ang labis na lungkot sa boses ni Rosana dahil kahit ilang araw niya pa lamang nakasama ang mag-ina. Lalong-lalo na si Amelia ay napalapit agad ang loob niya sa mga ito. Gaano niya na ba sila katagal na nakakasama at ganyan ang epekto nila sa inyo? Curious na tanong ni Alexos sa ina. Alam mong only child ako kaya sabik ako sa kapatid at sa maiksing panahon lamang anak ay nakita ko ang hinahanap kong kalinga ng isang kapatid sa katao ng ina ni Bea. Sa sinabi ng ina hindi na muli pang umiimik si Alexos. Pagkarating nila sa mansyon ay matamis na ngiti ang isalubong sa kanila ni Bea. Kay tamis namang ngiti niyan, sinalubong naman ang yakap ni Rosana si Bea. Nasa tabi lamang si Alexos at pasimpleng pinagmamasdan ang masaya niyang ina, maging ang babaeng na nabunot sa kanya para lamang mapapayag siyang magpagupit. Bilis na nag-iwas ng tingin si Alexos nang sumagi ang tingin ang dalaga sa kanya. Walang lingon likod na nilagpasan ni Alexos ang dalawang babae nang pumasok siya sa loob ng malaki nilang bahay. Ang gwapo ng anak ko, ano, nanunuksong tanong ni Rosana kay Bea habang sinisiko-siko ito. Opo, nahihiya namang pag-amin ni Bea sa kanyang madam kaya lumawak ang ngiti ni Rosana. Crush mo na, ano, panunukso ni nito na ikinapula ng pisngi ni Bea. No need to answer, I got it already, iha. Ngiting-ngiti na saad ni Rosana bago hilahin papasok ang nahiyang dalaga. Don't be devious of what you feel, don't you hide your feelings as well dahil wala namang problema sa akin kung magkakaroon man ng espesyal na something sa inyong dalawa ng anak ko. Chin up, baby girl, para makita ng nagbubulag-bulagan kong anak ang tunay mong kagandahan, saad pa ni Rosana habang may matamis na ngiti sa kanyang labi. Kumain na ho ba kayo, madam, pag-iba ng usapan ni Bea, dahil parang sasabog ang kanyang pisngi sa mga panunudyo nito sa kanya. Hindi pa kaya tutulungan mo ako magluto? Inakbayan si Bea ng kanyang madam at sabay na nga nilang tinahak ang kusina. Kahit na hindi pa nagpapalit ang kanyang madam, nagluto sina Rosana at Bea ng paborito at ulam ni Alexos na sinigang pati na ang humba na paborito naman ng sopistikadang ginang. Pakitawag mo nga ang soon-to-be-yours mo, baby girl, ngiting utos ni Rosana sa dalaga na nagtatanggal ng apron. Napapakamot na lang talaga si Bea sa kanyang bato. Maiksi ang bawat paghakbang ni Bea, patungo sa silid ni Alexos. Nang marating ay huminga muna siya ng malalim bago niya kinatok ang pinto ng silid nito. Ermitanyo, kakain na daw sabi ni Madam, nautal pa rin si Bea kahit na pinipigilan niya. Bigla rin siyang sininok nang biglang buksan ni Alexos ang pinto nito, kaya nagkatitigan sila. Where is it again? Taas kilay na tanong ni Alexos sa dalagang namumula. What did you just call me earlier? Dagdag na tanong pa ni Alexos sa dalagang naumid na habang patuloy sa pagsino. Kakain na daw sabi ni Madam, mabilis nitong sabi sa kanya bago nagtatakbo palayo sa kanya. Hindi ni Alexos mapigilang mapangiti habang sinusundan ng tingin ang papalayong dalaga. Cute, nasabi niya bago sumunod.
Pagkarating ni Alexos sa hapag ay humalik muna siya sa pisngi ng ina niya bago tuluyang umupo sa katabing silya. Anong nangyari doon kay Bea at mukhang atakihin sa puso? Painosenteng tanong ng ginang sa anak ay kibit-balikat na sagot ni Alexos bago sumandok ng pagkain. Hindi ba sila sasabay sa atin na kumain? Tanong ni Alexos sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Katatapos lang daw nila anak eh. Mga busog pa kaya hinayaan ko na lang. Tugon ng kanyang ina na ikinangutangon niya. Matapos nilang kumain ay dumiretso sa labas si Alexos. Dinala siya ng kanyang paa sa pwesto ng dalagang nakahiga sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Hey, tawag pansin niya kay Bea. Tinapunan lamang siya nito ng tingin kaya tumaas ang kanyang kilay. May kailangan ka? Tanong nito sa kanya sabay bangon. Ngunit hindi naman ito tumayo, naupo si Alexos sa tabi ni Bea at sa kanya ito pinakatitigan sa mata. Ang gulo mo, nasabi niya nang hindi pinag-iisipan kaya nagsalubong ang kilay ni Bea. Hindi ito sumagot bagkus nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Ermitanyo pa rin ba ang tingin mo sa akin? Tanong na lamang ni Alexos dahil gusto niya ng makakausap. Sawa na siya sa isang taong walang kausap kung hindi ang alak. Hindi na yumuko si Bea nang sagutin niya ang tanong ni Alexos. Pasensya ka na kung naging ewan ako sa'yo kanina ha, mahina pang usan ni Bea. I understand. Mom told me the reason. So, no need to explain, coolness, saad naman ni Alexos. Pwede mo ba akong kausapin ng kausapin, Bea? Ito pa lamang ang unang beses na tinawag ni Alexos si Bea sa mismong pangalan nito, kaya natuwa ng lihim ang dalaga. Naman, matamis ang ibinigay ng ngiti ni Bea para sa kanyang boss. Gusto mo habang nagkikwentuhan tayo, lilinisin ko ang kuko mo. Komento niya na agad namang sinang-ayunan ni Alexos dahil medyo mahahaba at marurumi na rin ang kanyang kuko sa paa. Wait lang, kukunin ko lang yung panlinis ko sa loob. Tumayo si Bea matapos tumango ni Alexos. Tinanaw na lamang ng binata ang papasok sa kanilang bahay na dalaga. Hindi maitatanggi ni Alexos na napapasaya siya ng dalaga sa mga simpleng kilos lamang nito. Inabot lamang siguro ng ilang segundo ang pagkuha ni Bea sa gamit nito. Patong mo kamay mo sa tuhod ko. Utos ni Bea kay Alexos matapos niyang muling umupo sa tabi nito. Sinunod naman siya ng binata hanggang sa umpisahan na ni Bea na kuskusin ang kuko sa kamay ni Alexos. Ito na ba ang trabaho mo bago ka pa makilala ni Mommy? Usisa ni Alexos habang nakatitig sa nakayukong dalaga na naglilinis ng kanyang kuko. Sa katunayan ay si Iris Montreal talaga ang suki ko sa ganito. Ang kaso lumipad na siya pa ibang bansa, kasama ang buong pamilya niya, kaya ipininda niya ako kay Madam Rosana para daw may malaki pa rin akong suki kahit nawala na siya rito sa Pilipinas. Mataman lamang na nakikinig si Alexos hanggang sa dumating ang ikalawang sesyon ng pagmamay-ari gamot si nanay sa isang sikat na ospital kung saan may mga magagaling na doktor na maaaring makatulong sa sakit ni inay. Huminto muna sa pagkukwento si Bea pagkatapos ay ang isang kamay naman ni Alexos ang kanyang kinuskusan. So, ayun na nga, pumasok na nga ako rito tapos nag-meet tayo. Nagulat ako nung makita kita dahil para ka na talagang ermitanyo, napangiti ng lihim si Alexos sa huling sinabi ng dalaga. Humihingi talaga ako ng pasensya doon sa nagawa ko sa'yo. Sorry ha, sinserong paghingi ng paumanhin ni Bea. It's okay. You were just doing your job, sambit ni Alexos na ikinangiti na ng malaki ni Bea. Ilang taon ka na nga pala, wala nang ibang maisip na itanong pa si Alexos, kaya iyon na lamang ang nasabi niya. 24 na ako, ikaw, balik na tanong naman ni Bea sa kanya. 27, mabilis na sagot ni Alexos. Hindi na halata sa'yo. Kanina ang tingin ko sa'yo gusgusin, samantala ngayon na nagmukha ka ng tao, parang mas bata ka pa sa akin kung titignan. Para tayong kapinggatas, sir, kamot ulong sambit ni Bea. Kapinggatas, naguguluhang tanong naman ni Alexos dahil hindi niya na-gets ang sinasabi nito sa kanya. Ikaw yung gatas habang ako naman yung kape, natawa si Bea sa kanyang sinabi. Yung paa mo naman, tinapik ni Bea ang kanyang tuhod para ipatong sa kanyang tuhod ang paa ni Alexos dahil tapos na niyang kuskusin ang kuko nito. Ang haba naman ng paa mo, may kasabihan doon sa amin na kapag daw mahaba ang paa ay mahaba din daw ang kinaputol sa hangin ang dapat na idudugtong ni Bea dahil mabilis na tinakpan ni Alexos ang kanyang bibig gamit ang palad nito. Stop, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, saad ni Alexos sa nakikiusap na tono. Nangunot naman ang noo ni Bea dahil hindi niya magets ang ipinupunto sa kanya ng binata.
Umiling na lang si Bea para alisin na ni Alexos ang kamay nito sa kanyang bibig. Mahaba ang pasensya, mabilis na sabi ni Bea. Kapag mahaba ang paa ay mahaba din ang pasensya. Pagtutuloy ni Bea na ikinangiti ni Alexos dahil iba ang kanyang iniisip. Hindi mo mapipigilan ang sarili mo naman sa ano. Sa pagpapasensya ba sa akin, naroroon ang kainosentehan sa tanong ni Bea habang nagkukuskus na ng hinlalaking kuko sa paa ni Alexos. Nothing, just continue what you're doing. Inilihis ni Alexos ang kanyang tingin dahil nakaramdam siya ng hiya sa kanyang maruming isip. Tapos na. O ayan, malinis na ang lahat, masayang sabi ni Bea nang matapos niya nang linisin ang kamay sa kuko at paa ni Alexos. Salamat. Magkano pala ito, tukoy ni Alexos. Sa paglilinis nito sa kanyang kuko. Ngiti mo lang, okay na, biglang sabi ni Bea na hindi man lang nag-iisip. Yun, maganda kasing nakangiti tayo palagi. Mabilis ng bawi, ngunit hindi niya na mababawi sa pandinig ni Alexos ang una niyang sinabi kaya ngumiti ng pagkatamis-tamis si Alexos kay Bea na napapatulala na lamang. Namumula ng labis ang pisngi ni Bea, kaya naman pinisil iyon ni Alexos. Are naman, sir. Para saan iyon? Reklamong tanong ni Bea habang hawak-hawak ang pagkabilaan niyang pisngi na pinanggigilan ni Alexos. Pampagising sa naglalakbay mong diwa, natatawang saad ni Alexos na muling nagpatulili sa puso ni Bea, dahil ito ang una niyang nakita ang kanyang unang crush na tumawa at mumiti, ang gwapo. Hindi na malaya ni Bea na naisatinig niya iyon kaya mas lalong napangiti si Alexos. You're pretty too, saad naman ni Alexos sa kaginulo ang buhok ni Bea pagkatapos ay nilagpasan niya ito. Napasapo na lamang ng dibdib si Bea dahil nagwawala na ng husto ang kanyang puso. Promise, aabutin ko ang puso mo. Jim E. Ermitanyo 2.0, mahinang usal ni Bea habang sinusundan ng tingin ang papalayong binata. Hay nako, Cupido, masyado mong sinapul ang puso ko, bubulong-bulong na sambit ni Bea habang inaabala ang kanyang sarili sa paglilinis ng salas. Sapol na ba iha? Tawang-tawa ang tanong ni Aling Esme nang lapitan niya si Bea na lumilipad ang isip patungo sa kanilang sir. Sinundot niya rin ito sa tagiliran dahil mukhang hindi man lang siya nito narinig dahil sa sobrang pag-iisip nito kay Alexos. Ay, Aling Esme naman huwag kayong nanggugulat, napalabi saad ni Bea. Abay, hindi kita ginugulat iha, sadyang lumilipad lamang yang isip mo patungo kay sir, kaya hindi mo narinig ang pagsasalita ko rito sa tabi mo, iling-iling ngunit nakangiting saad ni Aling Esme. Napalabi muli si Bea. Hindi naman po yan totoo, Aling Esme, si inay ho ang iniisip ko, palusot na anyat saka nag-iwas ng tingin, ngunit tumawa lamang ang matandang katulong dahil hindi ito naniniwala sa sinabi ng dalaga. O siya kung hindi edi hindi na, mauna na akong magpahinga sa iyong magpahinga dahil tapos ko na ang lahat ng gawain ko. Magpahinga ka na rin dahil hindi naman marumi rito sa salas sapagkat kanina ko pa rito nalinisan. Tinapik ng matandang katulong ang balikat ni Bea, bago niya ito iwan at tumuloy na sa sariling silid. Napabuntong hininga na naman si Bea, matapos mawala sa kanyang paningin ng matanda. Ganun na ba ako kahalata? Tanong niya sa sarili. Bumuntong hininga muli si Bea bago iniligpit ang ginamit niyang pamunas sa mga vase at babasaging mesa bago siya pumasok sa inuokupang kwarto na hindi niya naman masasabing pangkatulong dahil sa sobrang ganda at lawak nito. Pabagsak na inihiga ni Bea ang kanyang katawan sa malambot at mabangong kama matapos niyang linisan ang sarili. Pinipilit niyang matulog ngunit hindi siya makatulog, mag-12 na hindi pa rin dinadalaw ng antok si Bea. Ewan niya ba ngunit nilalamig siya kahit na nakasarado naman ang pinto at bintana sa buo niyang silid. Hindi niya naman masabing masama ang pakiramdam niya dahil maayos naman ang temperatura niya. Iyong nangyari naman sa kanila ni Alexos ay ipinagsawalang bahala niya na muna upang siya ay makatulog na hindi niya naman magawa-gawa para bang may pumipigil sa kanyang matulog. Kinakabahan din siya na hindi niya maintindihan kaya naman ipinasya ni Bea na bumangon at lumabas ng kanyang inukupa silid. Nahihiya man ay tinahak ni Bea ang silid ng kanyang madam dahil hindi talaga siya mapakali. Nais niyang makitawag sa kanyang madam upang makamusta niya ang kalagayan ng ina. Madam, mahinang tawag sa unang pagkatok ni Bea. Madam, tawag niyang muli habang kumakatok. Kakatok pa sanang muli si Bea nang pagbuksan na siya nito. Oh, may kailangan ka ba, baby girl? Pupungas-pungas na tanong ni Rosana sa namumutlang dalaga. Pasensya na ho, madam, kung naistorbo ko po ang pamamahinga niyo pero kasi madam, hindi ho ako mapakali, napapakagatlabi na sambit ni Bea.
Nag-alala naman si Rosana, kaya pinapasok niya si Bea sa kanyang silid saka pinaupo sa gilid ng kanyang kama. Tawagan po natin si Inay, Madam, mabilis at parang maiiyak na sabi ni Bea. Kinakabahan naman si Rosana sa dalaga, kaya nagmamadali niyang dinukot ang kanyang cellphone, ngunit hindi niya inaasahang lobat siya, kaya chinarge na muna iyon. Sandali lamang, baby girl ha, at ako'y kinakabahan na sa iyo. Natataranta na rin si Rosana nang mai 5% ang battery ng kanyang cellphone ay agad niya yung binuhay. Pagkabuhay ng cellphone ay nabitawan agad yun ni Rosana dahil sa nabasa niyang sunod-sunod na message na pumanaw na ang ina ni Bea. Mabilis namang dinaluhan ni Bea ang kanyang madam at saka tiningnan ang mensahe sa cellphone nito na halos ikaagaw ng kanyang mundo. Hindi totoo to, isa lamang iyon ng biro, hindi ho ba madam? Nanginginig ang kamay at boses ni Bea, at nilalamig din ang buo niyang katawan hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang masaganyang luha. Inay, napaluhod si Bea sa bisig ni Rosana dahil maagap siyang nasa nito. Madam, ang inay ko di. Luha ang saad ni Bea. Maging si Rosana ay napapaluha na rin hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone, ang kaibigan niyang doktor ang caller, kaya mabilis niya yung sinagot. Anong nangyari? Iyon agad ang ibinungad niya sa kanyang doktor na kaibigan. We were just doing some test nang bigla siyang umubo ng sunod-sunod. Sa unay na agapan namin pero makalipas lamang ang mga ilang oras ay muli na naman siyang umubo, matunog iyon ng sobra at marami na siyang nailabas na dugo. We did our very best pero hindi na niya kinaya, kusa ng sumuko ang nanghihina niyang katawan. I'm so sorry, Rosana. We are all sending our condolences sa kanyang nag-iisang anak na dalaga. Malungkot na pahayag ng nasa kabilang linya. Naka-loudspeaker iyon kaya narinig ni Bea. Papunta na kami, Ran, tanging tugon ni Rosana sa kaibigan bago ibaba ang linya. Aakayin pa lang sana ni Rosana si Bea nang mabilis itong tumakbo palabas ang kanyang silid kaya agad siyang sumunod. Bea, calm down, niyakap ng mahigpit ni Rosana ang humahagulgol na dalaga nang maabutan niya ito sa harapan ng entrada palabas ng kanilang mansyon. Madam, hindi ko kaya, ayoko pang maniwala, nakakadurog para sa puso ni Rosana ang makitang labis na nasasaktan ang dalagang itinuring na rin niyang anak. Kaya mo, malakas ka, kaya tayo na, puntahan na natin si Amelia, nagpapakatatag na wika ni Rosana bago inalalayan ang dalaga na pumasok sa kanyang sasakyan. Ma'am Bea, what happened? Humahangos na tanong ni Alexos nang pigilan niyang papaandarin. Naalimpungatan kasi siya nang makarinig ng palahaw, kaya mabilis siyang bumaba para alamin ang nangyari. Bea's mom passed away, Alexos, tarantang saad ni Rosana sa anak. Mabilis namang pumasok sa loob ng kotse si Alexos, nasa passenger seat siya, habang si Bea ay nasa tabi ng kanyang ina, kaya kitang-kita niya ang luhaan nitong mukha. Umabante si Alexos papalapit kay Bea at sa kanya inabot ang palad nito. Nandito lang kami palagi sa tabi mo, Bea, nagpapalakas loob na sambit ni Alexos sa dalaga. Pinisil niya rin ng marahan ang palad nito at sa kanya iyon ipinatong sa kanyang dibdib. Tumango si Bea sa sinabi ni Alexos. Mga ilang minuto lang ay narating na nila ang ospital, kaya pagkababa ni Bea, ay mabilis siyang tumakbo, papasok na agad namang sinundan ng mag-ina. Dosi, nanghihina ang tawag pansin ni Bea sa doktor na nasa tabi ng labi ng kanyang ina. Natatakpan na ito ng puting tela. Yumuko ang doktor at saka tumabi. Nang dahang-dahang humakbang papalapit si Bea sa nakahiga niyang ina. Nay, bakit ho kayo nakatalukbong? Nanginginig ang kamay ni Bea nang unti-unti niyang tinanggal ang pagkakatalukbong sa ulo ng kanyang ina. Natutok ni Bea ang sariling bibig nang tumambad sa kanyang malamig at maputla niyang ina. Inay, hiyaw niya sabay yakap sa wala ng buhay niyang ina. May usapan tayo hindi ba? Magpapagaling kayo. Bakit niyo ako iniwan? Ano't natutulog kayo dyan? Bangon inay at tuparin mo ang pangako, magsasama tayo ng matagal. Palahaw ni Bea ang namutawi sa apat na sulok ng silid. Napapaiyak na lamang si Rosana habang pinagmamasdan ang naghihinagpis na dalaga. Humakbang si Alexos papasok sa kanya, hinagod sa likod si Bea. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ng binata, nanatili lamang siya sa tabi ng dalagang labis na naghihinagpis. Hinigpitan ni Alexos ang kapit sa magkabilang braso ni Bea, dahil kita niyang nanghihina na ito hanggang sa mawalan na nga ito ng malay. Mabuti na lamang at naging maagap siya dahil kung hindi ay baka bumagsak na ito sa sahig. Ma'am, kayo na hong bahala sa ina ni Bea,
buhat-buhat ni Alexos si Bea nang daluhan sila ng kanyang ina. Tumango si Rosana kaya agad nang humakbang si Alexos palabas upang ipapasok si Bea. "She's fine," dim-i Alexos, masyado lamang nabigla ang pasyente sa pagkawala ng kanyang ina. "Sa ngayon hayaan natin siyang magpahinga, babalik na lamang ako para mabigyan siya ng pampakalma," wika ng doktor na tumingin sa dalaga. "Salamat Dossie," saad ni Alexos. Lumabas na ang doktor kaya nilapitan niya ang dalaga. Naaawa si Alexos kay Bea, magang-maga ang mga mata nito habang ang ilong ay namumula. Hinaplos ni Alexos ang pisngi ni Bea at saka siya yumuko para iyan ang halikan noon nito. "I'm so sorry for your loss, B. Pangako ko sa'yo na hindi mo kailanman mararamdaman na mag-isa ka. Magiging sandalan mo ako, kami ni Maam kaya please, maging maayos ka na sana." Muling hinagka ni Alexos ang noo ni Bea bago siya umupo sa katabing silya na hinihigaan ng dalaga. Yumuko si Alexos sa kanyang palad saka ipinikit ang kanyang mga mata. Naalimpungatan lamang siya ng madama at marinig ang humihikbing si Bea habang patuloy na tinatawag ang pangalan ng ina nito. "Bea! Hey! Wake up, Bea!" Tinapik-tapik ni Alexos ang pisngi ni Bea para magising ito sa bangungot. Nagtagumpay naman siya sa paggising sa dalaga. Hinaplos niya ang luhaan nitong pisngit sa kanya ito niyakap. "Alexos, ang nanay ko. Iniwan niya na talaga ako. Nagpaalam na siya sa akin kanina. Ang sakit-sakit dahil masaya pa siyang umalis habang ako naghihinagpis," damang-dama ni Alexos ang tampo sa boses ni Bea. "Hindi ba't dapat mong ikatuwa dahil hindi na kailanman makakadama ng paghihirap ang iyong inay? Kung nasaan man siya ngayon ay tiyak kong matiwasay siya, wala na siyang sakit na iniinda, walang problema. Tanggapin na lamang natin na limitadong hiram lamang ang buhay natin sa mundo. Naging mabuti kang anak sa kanya, kaya siya masayang nagpaalam sa'yo. Tahan na, magiging maayos din ang lahat," masuyong hinaplos ni Alexos ang pisngi ni Bea. Hinalik-halikan niya rin ang buo nitong mukha upang patuyuin ang luha nitong tuloy-tuloy sa pagbagsak. Ipinikit ni Bea ang kanyang mga mata at saka kinausap sa kanyang isipan ang mahal niyang ina. "Mahal na mahal ko po kayo, inay," mahinang sambit ni Bea. Nang medyo umayos ang pakiramdam ni Bea, ay nagpumilit na siyang lumabas ng ospital. Nanginginig pa rin talaga ang tuhod ni Bea nang pagpasok pa lang nila sa entrada ng mansyon, ay sumalubong na agad sa kanila ang nakaburol na ina ng dalaga. Maiksi ang bawat paghakbang ni Bea, papalapit sa ina na mahimbing na natutulog ng panghabang buhay. "Inay, ang sakit po. Hindi ko pa po lubusang matatanggap na wala na po kayo. Parang kailan lang nung nangako tayo sa isa't isa na walang iwanan at sabay nating haharapin ang hamon ng buhay, pero kung ito man po ang daan sa ikakawala ng dinaramdam mo ay tatanggapin ko po kahit na sobrang sakit. Mahal na mahal po kita, inay. Mananatili ka po palagi sa puso ko. Mamimiss kita ng sobra ang kalinga, ang aruga at ang pagmamahal mo sa akin. Sige na po, inay, magpahinga na po kayo ng tuluyan. Tatanggapin ko na po ang paglisan nyo kahit na sobrang hirap. I love you, inay. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo." Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ni Bea habang hinahaplos ang salamin na pinaghihinayan tao. Ang siyang yumakap mula sa likod ni Bea, kaya napangiti siya. Gumanti siya ng yakap sa mag-ina at doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit na nadarama. "Iiyak mo lang iyan, baby girl," masuyo ngunit basag na sambit ni Rosana dahil maging siya ay naging emosyonal na rin. Pinaabot lamang ng 4 na araw nila Bea ang burol ng kanyang ina. Matapos nga ang libing ay hindi umalis sina Alexos at Rosana sa tabi ni Bea. Ipinadamdam nilang kailanman ay hindi mag-iisa ang dalaga. Lumipas ang ilang linggo na naging maayos ang takbo at daloy ng buhay ni Bea. Paminsan-minsan ay sumasagi sa kanyang isip ang yumaong ina, ngunit mabilisan lamang dahil kapag nalulungkot siya ay agad siyang pinapasaya ni Alexos. Nililibang siya nito at kung minsan ay nagbibitaw ng mga mababaw na jokes na nagpapasaya naman sa dalaga. Hindi na rin si Bea katulong ng mga ito. Ang trato nila Rosana sa kanya ikapamilya, kaya hindi siya masyadong makadama ng pangungulila. Wala pang label ang relasyon nila ni Alexos, ngunit pareho naman silang may nararamdaman sa isa't isa. "Labas tayo, Bea," nakangiting lumapit si Alexos kay Bea na nakatambay na naman sa ilalim ng punong mangga. Wala ang ina ni Alexos dahil may business trip ito sa ibang bansa,
Maging ang matandang katulong ay wala rin dahil tumawag ang kamag-anak nito at pina-attend ang matanda sa reunion ng kanilang buong angkanan. Ayoko. Pwede bang dito na lang tayo, mahinang usal ni Bea habang nakatanaw sa kalangitan. Naman, malambing na tugon ni Alexos bago tumabi sa kinahihigaan ni Bea. Ginamit niyang una ng magkabila niyang kamay sa karin tumingin sa malawak na kalangitan. Alex, tawag ni Bea sa pangalan niya. Itzel, masuyo niyang tugon matapos niya itong lingunin. Salamat, mula sa pusong sambit ni Bea. Hindi niya naman tinapunan ang tingin ang binata ay batid niyang nakikinig ito sa kanya. Inabot ni Alexos ang palad ni Bea na nakapatong sa tiyan nito. Walang anuman. Basta para sa'yo lahat ay gagawin ko, maging masaya ka lang. Napangiti si Alexos nang maalala ang una nilang tagpo ni Bea. Para silang aso't pusa noon. Tinulungan mo akong bumangon kaya gusto kong ibalik ang kabutihang loob ni na ibinigay mo sa akin noon. Hindi lamang pala ito pagbabalik ng utang na loob. Huminto sa pagsasalita si Alexos kaya bumaling ang tingin sa kanya ni Bea. Nag-ipon ng lakas ng loob si Alexos upang aminin ang kanyang damdamin. Gusto kita, Bea. Hindi ko alam kung kailan at paanong nagsimulang isigaw ka nitong puso ko. Basta't isang araw na malayan ko na lang na sumasaya ako sa tuwing kasama kita, bumibilis ang tibok ng puso ko kapag nasisilayan ko ang matamis mong ngiti. Hindi ito bastang puppy love lang o crush lang, Bea, dahil nababaliw ako kapag hindi kita nakikita, nasasaktan din ako kapag nasasaktan ka, nalulungkot ako kapag lumuluha ka, mahal kita, Bea. Kaya ko ito sinasabi hindi ko na kaya pang itago, nangungusap ang mga mata ni Alexos nang ipinagtapat niya ang kanyang damdamin. Tumagilid ng higa si Alexos saka hinaplos ang pisngi ng dalaga. Unti-unti niya rin na inilapit ang kanyang mukha sa nabibiglalang dalaga. I love you, Bea, mahina niyang usal bago tuluyang sakupin ang kanyang labi ang labi ng nakaawang na dalaga. Tanging pagpikit ng matang siyang nagawa ni Bea. Masaya siyang marinig ang mga binitawan nitong kataga ng lalaking mahal niya. Una siyang nahulog kay Alexos kaya halos lumundag ang puso niya nang ang marinig mula rito na gusto rin siya nito, mali-mahal na rin siya nito. Hindi man marunong humalik kay sumabay si Bea sa bawat paggalaw ng malambot at matamis na labi ng lalaking kanyang minamahal. Dati pangarap niya lamang na maabot ang puso nito, tapos ngayon ay abot kamay niya na ang pinapangarap niya. I love you too, Alexos, sambit ni Bea habang patuloy nilang pinagsasaluhan ang tamis ng kanilang mga labi. Saksi ang puno ng mangga sa tamis at puro nilang pagmamahalan. Wala ni katiting na pagsisising nararamdaman si Bea nang tuluyan niyang isuko ang sarili sa lalaking labis niyang minamahal. Hindi na kontento si Alexos sa kanilang ginawa sa ilalim ng puno ng mangga, kaya binuhat niya pa na parang bagong kasalang dalaga at sa kanya ito dinala sa kanyang silid at doon nga'y muli nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan. Magpakasal na tayo, di, sambit ni Alexos habang pinaglalaruan ang ilang hibla ng dulo ng buhok ni Bea. Kailan, mapanghamon na tanong ni Bea. Saka bakit nga pala tanong niya. Gu as in baby ko, napatawang saad ni Alexos. Dahil parang ang corny ng kanyang sinabi, biro lang si Bea, pinaikli ko lang. Mabilis niyang bawi. So biruin ang tawag ko sa'yo ngayon, ni. Ang pangit kapag tinawag mo rin akong Bi, reklamo niya. Mahal na nga lang. Tutal pareho naman nating mahal ang isa't isa, kamot ulong saad niya na sinang-ayunan naman agad ni Bea. Nagugutom ka ba? Malambing na tanong ni Alexos. Hindi naman. Bakit? Agad na tugon ni Bea. Ako kasi nagugutom, ngiting sambit ni Alexos kaya babangon na sana si Bea para maipaghanda niya ng pagkain ng kanyang nobayo, ngunit maagap siya nitong hinila pabalik sa bisig nito. Ikaw lang ang nakakapagpababa damhin mo ang kagutuman ko, kinindata ni Alexos ang nobya bago muling sakupin ang labi ni Bea. Sa ikalimang pagkakataon ay muling nagpaubaya ang dalaga. Mahal, tama na, masakit na daing ni Bea nang mag-umpisa na namang maglikot ang kamay ni Alexos. Halos katatapos pa lang ni nila sa pang-anim na round tapos hihirit na naman ang kanyang mahal. Napatawa naman ito sabay halik sa kanyang noo. Sorry, mahal, nakakagigil ka kasi, anitot sa kahinalikan ng mabilisan sa labi si Bea. Dito ka lang at magpahinga dahil maghahanda ako ng hapunan natin, wika ni Alexos na tinanguan lamang ng nakapikit niyang nobya.
Hinang-hina na kasi si Bea bukod paon para rin siyang binugbog kaya madali siyang tinanggay ng antok hanggang sa makatulog na nga siya ng tuluyan. Bago bumangon ay dinamitan muna ni Alexos si Bea, kinumutan niya rin ito at saka dinampian ng halik sa noo. Boxers at sando lamang ang suot ni Alexos, pagkababa niya tinignan niya ang laman ng ref, at saktong merong sangkap na pangsinigang kaya iyon ang lulutuin niya. Inipon ang lahat ni Alexos ang lahat ng sangkap, at habang nagagayat ng ilang gulay, ay may nagdoorbell, kaya binitawan niya muna ang kanyang ginagayat saka siya lumabas. Babe, lumuluhang yumakap kay Alexos si Monique na dati nitong nobya. I'm so sorry for leaving you. Let's fix our marriage. Ituloy na natin. Handa na ako ngayon. I'm choosing you now, babe, desperadang pakiusap ni Monique. Malakas na tinanggal ni Alexos ang braso nitong nakaakap sa kanya ito pabalagbag na binitawan na halos ikabuan nito. Saan ka kumukuha ng lakas at kapal na mukha para humarap sa akin, ha Monique? Malamig niyang tanong na ikinahiya, ngumisi ng mang-insulto si Alexos. Ang galing mo pa rin talagang magdrama, bravo Monique, pang-awarding, pumalakpak pa si Alexos na lalong ikinahiya nito. Ganito tratuhin noong sila pa. Puno siya nito ng pagmamahal, kapag tinitignan kung tratuhin rin siya nito ay para siyang ang babasaging kristal. Give me a second chance and as promise to be faithful, will love you with all the heart, just please come back to me. Naglumpat ni Alexos para lamang balikan siya nito, ngunit blanko lamang siyang tiningnan ng binata. Sising-sisi si Monique sa maling desisyon niya. Inakala niyang tuluyan siyang magiging pinakasikat na modelo sa tulong ng kinabitan niyang nobyo, ngunit mali siya dahil wala man lang itong iawang tulong sa kanya. Nang makuha na nito ang gusto sa kanya, inabandona siya nito ng kanyang piniling nobyo, at ang masama pa, hinayaan siya nitong sampahan ng kaso ng sarili nitong asawa. Hindi man siya nakulong ay pinabalik naman siya ng Pilipinas at banned na rin siya sa ibang bansa, kaya siyang nagsusumamong balikan ni Alexos dahil ito na lamang ang nakikita niyang makakatulong sa kanya upang muling bumangon ang pangalan niya. Nagdidilim ang tingin ko sa'yo, Mick, kaya habang kaya ko pang tignan ka. Bilang isang babae, umalis ka na, seryosong sambit ni Alexos na nagpatuli sa labis na takot. Tumayo si Monique saka umatras dahil ang samaanan ang tingin sa kanya ng lalaking dati masuyo siyang tinitignan. 1, pasimulang pagbibilang ni Alexos. 2, malakas niyang pagsambit sa ikalawang bilang kaya namutla si Monique dahil labis na ang talim ng tingin sa kanya ni Alexos. 3, sa huling bilang ay kumaripas na ng takbo si Monique na dapa pa nga ito, ngunit wala ni katiting na awa na nararamdaman si Alexos. Isinara na ni Alexos ang kanilang gate, saka siya pumasok sa loob upang ipagpatuloy ang naudlot niyang ginagawa. Matapos ngang maihanda ni Alexos ang kanilang pagkain, ay umakyat na siya bitbit ang isang train na naglalaman ng kanilang hapunan. Inilapag niya muna sa mesa ang umuusok pa nilang hapunan, sa kanya nilapitan ng mahimbing pa rin ang tulog na si Bea. Mahal, mahinang tapik ni Alexos sa balikat ni Bea. Nakahanda ng pagkain. Tara na, kumain na tayo, kung hindi ikaw na naman ang kakainin ko. Nakangiti niyang banta, kaya mabilis na nagmulat ng mata si Bea, saka mabilis na bumangon na ikinangwi nito. Ay, alala niyang tanong kay Bea. Ang sakit ng ano ko, namumulang saad ni Bea na ikinakalat ng ulo ni Alexos. Sorry, mahal ko. Hayaan mo, sa susunod talaga dadahan-dahanin ko na, ani na ikin si mangot ni Bea. Loko ka. Wala na munang susunod, mataray na sambit ni Bea na ikinangiti naman ni Alexos. O sige, pagpapahingahin na muna kita ng isang araw pero the next day pwede na. Okay pa, parang batang nangungunisyon na saad ni Alexos, ngunit inikutan lamang siya ng mata ni Bea. Dahil sa sobrang kahiligan niya, hay naku, kumain na lang tayo, dahil gutom lang yung mga hinaing mo sa buhay. Sambit ni Bea na sinangayunan na lamang ni Alexos. Kailan pala yung uwi ni tita? Tanong ni Bea patungkol sa ina nito. Baka bukas, mahal ko. Bakit? Wala naman, nami-miss ko lang kakulitan ni tita, tipid ng ngiti ni Bea, habang patuloy sa pagkain, paminsan-minsan din siyang sinusubuan ni Alexos. Pagkatapos nito, mahal, punta tayo sa puntod ni inay, saad ni Alexos. Doon niya kasi planong hingi ng formal ang kamay ni Bea sa harapan ng himlaya ng ina nito bilang pagrespeto. Tanging-tango ang isinagot ni Bea. Matapos nilang kumain ay pinainom na muna ni Alexos ng pain reliever ang kanyang nobya. Iniligpit niya na rin ang kanilang pinagkainan, sa kanya na rin iyon hinugasan.
Kinontak niya ang ina at sinabi rito ang kanyang plano, kaya agad-agad ay nagsabi itong uwi na agad ng Pinas upang maasikaso ang kanilang kasal. Thanks, Ma'am, the best ka talaga. Ngiting saad ni Alexos nang ipinangako ng ina na ito na ang bahala sa lahat-lahat ng kakailanganin sa kanilang kasal, mapagon, simbahan at iba pa, basta dapat bago ang kasal ay may apo na ako. Pangungundisyon ng ina ni Alexos na ikinatawa niya. Tinatrabaho ko na iyan, Ma'am, anya. Really? Abay manang-mana ka talaga sa dad mo, manghang saad ng kanyang ina na ikinatawa niya. O siya, babay na dahil 1:00 oras na ng gabi rito. Basta i-update mo ako kapag umuo sa alok mo ha, bilin pa ni Rosana na mabilis namang inuuhan ng kanyang anak. Matapos ang usapan ng mag-ina ay muling bumalik si Alexos sa kanyang silid. Naabutan niya si Bea na papasok sa banyo, kaya mabilis niya itong nilapitan upang sabay na silang maligo. Pagpasok sa banyo ay ginawang bata ni Alexos ang kanyang nobya dahil siyang nagpaligo rito. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili na muli itong angkinin dahil ang sama-sama ng tingin ito sa kanya kapag nagagawi ang kamay niya sa bundok at rosas nito. Matapos nga nilang maligo ay binuhat na ni Alexos ang kanyang nobya, saka siya na rin ang nagsuot ng damit nito. Iiling-iling na lang talaga si Bea sa pagtrato sa kanya na parang bata ng kanyang mahal. Sinabi nito sa kanya na siya na muna ang baby nito, ngunit hindi niya naman akalain na gagawin pala siyang baby damulag. Oh, bakit nakasimangot ang mahal ko? Malambing na tanong ni Alexos habang sinusuklayan ng buhok ang kanyang nobya. Kasi naman mahal, ginagawa mo naman akong bata, nakalabing sagot ni Bea na ikinangiti ni Alexos. It's because you're a gay baby, malambing na sagot ni Alexos, ngunit iningusan pa rin siya ng dalaga. Okay, ngayon lang promise kaya please mahal mag-smile ka na, nagpapakyut na pakiusap ni Alexos na ikinangiti ni Bea. Yes, gumiti na rin ang mahal ko, pinupog ng halik ni Alexos si Bea, kaya natatawa na lamang ang dalaga. Mauna ka nang bumaba mahal, magbabanyo lang muna ako, saad ni Alexos matapos nilang maayos ang kanilang mga sarili. Hindi naman talaga siya magbabanyo, kukunin niya lamang ang nakatagong singsing na kabibili niya pa lamang noong nakaraang araw. Medyo nahirapan pa nga siyang kunin ng palihim ang sukat ng palasingsingan ni Bea, ngunit mabuti na lamang at matiwasay niyang nakuha ang sukat ng daliri nito noong ito'y mahimbing na natutulog sa ilalim ng puno ng mangga. Wala namang pag-aalinlangan na sumunod si Bea sa kanyang sinabi, dumiretso na nga ito sa labas habang siya na may kinuha at isinilid sa kanyang bulsa ang maliit na pulang kahon na naglalaman ng diamond ring. Ang bilis mo namang magbanyo mahal, puna ni Bea dahil halos sunuran lang sila sa pagbaba. Nagjanitor na rin ito ng seatbelt saka hinagkan sa noo, ilong, at panghuli ay sa labi. Sa isang pribadong libingan nakahimlay ang ina ni Bea, katabi nito ang libingan ng ama ni Alexos. Inay, kamusta po? Wala ni isang luha ang tumulo sa mga mata ni Bea, puro ang kanyang ngiti sa harapan ng puntod ng kanyang ina dahil tuluyan niya nang natanggap ang pagkawala nito. Boyfriend ko na po pala ang boss ko na, nakangiti niyang kwento sa ina. Hinayaan lamang ni Alexos na kausapin ni Bea ang ina nito habang siya ay kinakausap naman sa isip ang kanyang ama. Nagsindi na rin sila ng 2 kandila hanggang sa matapos nilang kausapin ang kanilang mga mahal na magulang. Mahal, tawag atensyon ni Alexos kay Bea, kaya humarap ito sa kanya na siya namang pagluhod niya. Natutok ni Bea ang bibig nang inilabas ni Alexos ang isang maliit na pulang kahon. Saksi ang ating mga magulang sa paghingi ko sa kamay mo, labis kitang mahal Bea, kaya gusto kong makasama ka ng panghabang buhay, B.E.G. wife, mahal, naluha si Alexos nang sambitin niya mga katagang iyon. Sunod-sunod na pagtango lamang ang nagawa ni Bea. Napangiti si Alexos saka kinuha ang singsing na nasa kahon at inilagay iyon sa palasingsingan ng babaeng mahal na mahal niya. Tumayo sa pagkakaluhod si Alexos sa kanya masuyong hinalikan sa labi si Bea. Mahal na mahal kita mahal ko, usal ni Alexos nang matapos nilang pagsaluhan ang matamis nilang halik. Mahal na mahal din kita mahal ko, madamdaming tugon ni Bea habang magkapatong ang kanilang mga ulo. Dinampian ni Alexos ng halikang noon ang kanyang malapit ng maging asawa sa kanya ito niyakap ng mahigpit. Sumabay sa kanilang yakap ang malamig na hangin kaya napangiti silang pareho. Kumalas silang dalawa sa yakap ng isa't isa, saka hawak kamay na humarap sa puntod ng kanilang mga magulang. Magpapaalam na po kami nay, Dad, gabayan niyo po sana kami sa landas na tatahakin namin bilang isang ganap na magkabiyak, saad ni Alexos.
Dadalaw po ulit kami sa inyo, mahina ang usal naman ni Bea bago nila tuluyang lisanin ang himlayan. Gabi na silang nakauwi kaya pagkarating nila ay ibina siya na agad nilang matulog, hindi na sinabi ni Alexos sa kanyang ina ang pagtanggap ni Bea sa kanyang alok dahil batid niyang nasa kalagitnaan na ng masarap na pagtulog ang kanyang mahal na ina. Kinaumagahan niya ay naunang nagising si Alexos, mahimbing pa ang tulog ni Bea, kaya maingat niya itong iniwan sa kama matapos hagkan sa noo dahil plano niyang maghanda ng kanilang almusal. Bakit hindi mo man lang ako ginising mahal? Di sana natulungan kita sa paghahanda ng almusal. Nagkukusot ng mata niya si Bea nang yakapin niya mula sa likod si Alexos na nagtitimpla na ng kape. Nakahanda na sa mahabang mesa ang kanilang agahan. I want to serve you mahal ko, gusto kong pagsilbihan ka ng panghabang buhay. I love you, humarap si Alexos kay Bea at sa kanya ito hinagkan sa noo. Napangiti si Bea sa ginawa ng kanyang mahal. I love you too mahal, tugon niya sabay nagyakap sila ng mahigpit. Kumain na tayo, nakangiting saad ni Alexos na agad namang tinanguan ni Bea. Ipinaghila niya ito ng upuan saka pinagsilbihan, kulang na lang pati sa pagkain ni Bea, ay isubo pa ni Alexos sa sobrang pag-aalaga niya rito. Ngayon nga pala ang dating ni Mommy Mahala, nagpapasundo siya sa atin sa dihe, kaya pagkatapos natin dito, dederecho na tayo roon, sambit ni Alexos. O sige, anong bibig na tugon ni Bea habang nakangiti? Ginulo ni Alexos ang kanyang buhok, sa kanya ito ninakawan ng halik tuloy ay naibuga sa kanya ni Bea ang kinakain nito, dahil sa labis ng pagkabigla isama pa ang kilig. Sorry mahal, ikaw naman kasi, nang hahalik ka na lang ng bigla tarantang saad ni Bea, habang pinupunasan ang nagkalat na pagkain sa mukha ni Alexos gamit ang kanyang kamay. Ayos lang, pasensya na kung nagulat kita, sandali lang mahal, maghihilamos lang ako. Tumayo na si Alexos at pumunta ng lababo para maghugas ng mukha. Pasensya ka na mahal, nakangusong saad ni Bea nang sumunod ito kay Alexos na maghihilamos sa lababo. No need to say sorry mahal, I love you kaya tara na, ipagpatuloy na natin ang naudlot nating pagkain para masundo na natin si Mommy Chuck kung naghihintay na sa atin sa airport. Matamis ang iginawad ng ngiti ni Alexos sa kanyang mahal. Binilisan na nga nila ang pag-ubos ng almusal at nang matapos ay hindi na nila inabala pa ang kanilang mga sarili upang magpalit pa ng damit, dumiretso na agad sila sa kotse ni Alexos. Ang cute mong mamula mahal, saad ni Alexos nang magkalapit ang kanilang mga mukha nang kabitan niya si Bea ng seatbelt. Tara na kay tita, yumuko si Bea habang kagat ang ibabang labi. Tumawa naman ng bahagya si Alexos sa kaginulo ang buhok ng babaeng mahal niya. Hinalikan niya rin ang pisngi nito bago niya buhayin ang makina ng kotse. I love you pa muna bago simulang paandarin ang sasakyan. I love you too, parang sasabog ang puso ni Bea sa sobrang saya kapag naririnig niya mga katagang imahal kita. Hinuli ni Alexos ang kanyang baba saka siya nito ginawaran ng isang mabilisang halik, kinindatan din siya nito kaya halos lumundag na ang kanyang puso sa sobrang kilig. Ngiti-ngiti naman si Alexos na pinaandar ang kotse. Mga ilang oras din ang inabot ng biyahe nila bago marating ang malayong dihe. Baby girl, tili ng ina ni Alexos kay Bea nang matanaw sila nito. Nagtatakbo rin ng ginang ang papalapit kay Bea, kaya hindi na mapigilan ni Alexos ang mapailing, ngunit napangiti rin naman dahil sa malabat ang kilos ng kanyang ina. Namiss kita, baby girl, sambit ni Rosana pagkalapit nito kay Bea. Namiss din po kita, tita. Matamis ang ngiti ni Bea nang sabihin niya iyon, kaya naman sa sobrang tuwa ng ginang ay niyakap siya nito. Inabot din ni Rosana ang palad ni Bea, upang kumpirmahin ang hinala niyang nagpropose na ang kanyang anak kay Bea. I was right, engaged na nga kayo, maluha-luhang wika ng ginang habang pinagmamasdan ang diamante sa palasingsingan ni Bea. Napakasaya ko dahil sa wakas natagpuan na ng anak ko ang tamang babae para sa kanya. Nakiyakap na rin si Alexos sa dalawang babae na mahalaga sa kanya. Hinagod niya ang likod ng ina't sa kanya, hinalikan ng ulo na nito. Sundan maamt saka kung magkakaapo na kayo, masayang sabi ni Alexos sa ina na ikinalaki ng ngiti ng ginang habang si Bea na mailabis na nahihiya. Tara na para mapaghandaan na natin ang pag-iisang dibdib ng babaeng mahal ko, puno ng pagmamalaki at pagmamahal na sambit ni Alexos na sinang-ayunan naman ng dalawa. Sa manson ay sumalubong ang masayang katulong at ang driver ni Rosana sa kanila. Welcome back, madam, sabay na bati ni Aling S maging ng binatang driver. Thank you, na-miss ko rin kayo. May pasalubong ako sa inyong dalawa pakikuha na lang sa kotse,
wika ni Rosana, kaya nagtatakbo ang may edad na katulong maging ang binata nitong driver, kaya iling-iling sila habang natatawa na pumasok sa loob ng kanilang malaking bahay. Mamaya pala ay darating ang wedding designer na magsusukat sa iyo baby girl, maging sa iyo in Aison, kaya huwag na muna kayong umalis kung may date man kayo, bili ng ina. Napangiti ng lihim si Alexos dahil sa mabilis na aksyon ng kanyang ina sa kanyang plano na map ang pag-iisang dibdib nila ng babaeng labis niyang minamahal. Kumain na po muna kayo tita, saad ni Bea. Mommy ang itatawag mo sa akin from now on baby girl, matamis na sabi ni Rosana habang pinipisil-pisil ng mahina ang palad ng dalaga na hawak-hawak niya. Sige po mommy, nahihiyang sambit ni Bea. Sabay-sabay silang pumunta ng hapag dahil i-request sana na samahan nila itong kumain ng agahan. Maya-maya pa nga ay dumating na nga ang wedding gown designer na tinutukoy ni Rosana. Una nitong ginawa ay kinuha muna ang tamang sukat ni Bea. Pagkatapos ay saka nito sinimulan ang pagbuo ng disenyo. Long gown na may malaking hati sa likod habang sa may bewang na may napapalibutan ng maliliit na beads na diamante sa may parteng dibdib naman ay hindi pumayag si Alexos na maging revealing kaya ang siste pa rectangle shape ang sa may dibdib ng gown ni Bea. May malaki din na ribbon sa may ibaba ng likod kaya manghang-mangha ng husto ang soon-to-be bride nang matapos ng binabaeng designer ang kanyang wedding gown. Mga ilang days bago namin makuhang gown, si Alexos ang nagtanong. Mga 2 or 3 days sir, magalang na sagot ng binabaeng designer na tinanguan naman agad ni Alexos. Sunod namang gawaan ay si Alexos, mabilis lamang dahil karaniwang groom attire lamang ang pinagawa niya. Ngunit kahit nakaraniwan natitiyak ng designer na labis yung babagay kay Alexos dahil sa magandang tindig at postura nito. Thank you so much, din he and as in realegis niya na. Ipapaalam ko po agad kapag natapos na naming gawin ang wedding attire nyo, paalam ng binabaeng designer sa kanila. Ngumiti sila at saka tumango at nagpaalam na rin sa designer. Sumunod na dumating ay ang dalagang sekretarya ni Rosana, ipinag-utos niya rito na asikasuhin ang lahat-lahat ng kakailanganin sa kasal ng kanyang unikong iho, mapapan at simbahan lahat-lahat na. Malugod namang sinunod ng dalagang sekretarya. Umalis na rin ito matapos maibili ni Rosana ang lahat ng kailangan nitong gawin. Masaya ka ba mahal ko? Tanong ni Alexos habang magkahawak kamay nilang tinatahak ang kanilang tambayan. Sobra-sobra mahal, matamis na tugon ni Bea. Alam mo, dati pinapangarap ko lang na makuha ang atensyon at puso mo. Hindi ko rin talaga lubusang maisip na ang lalaking hinihiling kong maging akin ay mapapangasawa ko na ngayon. Ang galing-galing talaga ni Lord maglaro ng kapalaran, ano? Binigyan niya muna tayo ng mabigat na pagsubok bago natin matagpuan ang tunay na kaligayahan. Tama nga ang kasabihan na may magandang plano sa atin ang Diyos. Kaya sobra-sobra akong nagpapasalamat sa Kanya dahil ibinigay niya sa akin ang mabait, gwapo at malambing na Alexos, Diyos ni Iana sa akin. Saktong pagkatapos ng mga sinabi ni Bea, ay siya namang pagtungtong nila sa ilalim ng puno ng mangga. Saksi ang punong to sa pagmamahalan nating dalawa, wika ni Alexos habang hinahaplos ang pisngi ni Bea. Tama ka sa sinabi mong tunay na mabuti ang Diyos. Nooy sinisisi ko talaga siya sa lahat ng kamalasang nangyayari sa buhay ko, pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit niya yun ginawa sa akin. Ginawa niyang maging miserable ako para maibigay niya sa akin ang tamang babae at ikaw yun, mahal kong Bea. Sobra-sobrang saya ko nung pumayag ka sa alok ko maging asawa ko parang lalabas na ang puso ko noon. Tanggapin mo ako, pangako ko sa'yo mahal na mamahalin kita ng panghabang buhay. Hindi na ako mangangako pa ng kahit na ano dahil gagawin at ipadadama ko na lamang yun sa'yo. Mahal na mahal kita, Bea, tumulo ang luha ni Bea sa labis na saya, pinawi yun ni Alexos. Yumuko ito sa kainabot ang namumulang labi ni Bea. Ipinatong ni Alexos ang kamay ni Bea sa kanyang lig, sa kanya ito, isinandal sa puno ng mangga upang mas mapalalim ang pagsasalo nila sa matamis nilang halik. Ehem. Baka naman po pwedeng doon nyo iyan, sir, ma'am, gawin sa kwarto dahil may inosenteng bata po ang nakakakita sa inyo. Sambit ng binatang driver na nagtatabas ng damo na hindi man lang nila napansin, kaya naman patulak na pinalayo ni Bea si Alexos sa kanya. Istorbo, pagalit na tiningnan ni Alexos ang binatang driver, kaya naman kumaripas na naman ito ng takbo matapos yumuko-yuko sa kanila. Sisipain ko na talagang batang yun imis na saad ni Alexos, ngunit wala naman siyang plano na gawin iyon sadyang nabitin lamang siya. Mahal!
Umayos ka nga. Kapag nalaman kong tinanggal mo sa trabaho si Mark, magagalit ako sa'yo, banta ni Bea, dahil wala namang ginagawang masama yung driver tapos ay tatanggalin na agad nito sa trabaho. Hindi naman, mahal, parang maamong tupa na sagot ni Alexos sa kanyang yakap si Bea. Doon na tayo sa kwarto natin, bulnya sa mismong tenga nito, kaya nagtayuan ang mga balahibo ni Bea. Hindi na siya hinayaan ni Alexos na makasagot dahil binuhat na siya nito patungo sa silid nito. I love you, puno ng pagmamahal na sambit ni Alexos, bago tuluyang angkinin ang labi ng babaeng labis niyang mahal. Mahal din kita, Alexos, sambit ni Bea sa pagitan ng kanilang mainit na halik. Matapos nga nilang pagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan, ay nagpaalam na muna si Alexos sa kanya upang kumuha ng kanilang tanghalian. Kahit kasi umabot na sila sa ikalawang pag-iisa, ay pakiramdam pa rin ni Bea, ay parang una pa rin kaya naman ipinasya ni Alexos na huwag nang pakilusin ang babaeng mahal niya. Wow, ang dami namang pagkain, takam na sambit ni Bea nang ilapag na ni Alexos ang pagkain na dala nito sa kama. Ubusin mong lahat ng ito, mahal, para makabalik agad ang lakas mo, ngiting sabi ni Alexos. Pinagsandok niya rin ang pagkain si Bea. Salamat, mahal, masayang sabi ni Bea bago niya nilantakan ang masasarap na pagkain. Hindi maitago ang saya sa kanilang mga mukha habang nagsusubuan. Nanatili lamang sila sa kanilang silid hanggang sa sumapit na ang gabi. Nagpadala na lamang ng pagkain si Alexos kay Manang Esme, at matapos nilang kumain ng panggabi ay muli na naman nilang pinsaluhan ng init ng kanilang pagmamahalan. Sumapit na nga ang araw na kanilang pinakahihintay. Nasa harapan na ng altar si Alexos habang hinihintay ang humahakbang niyang bride na papalapit sa kanya. Nakakabit ang braso nito sa braso ng kanyang ina na labis ang pagkakangiti. Naway gabayan kayo ng Diyos sa kakaharapin niyong buhay bilang ganap na magkabiyak. Mahal na mahal ko kayo mga anak ko, madamdaming sambit ni Rosana ang nagbigay sa mga palad nila Bea at Alexos. Salamat, Maam, magkasabay na sabi ni Bea at Alexos na ikinataka-alam na ito sa kanila, kaya naman hawak kamay na nilang hinarap ang pari. Alexos Legisniana, do you take Besinar as your lawfully wedded wife, for better or worse, for richer or for poor, in sickness and in health, till death do you part? Yes, I do, masayang sagot ni Alexos habang nakatitig sa mga mata ni Bea. Bea Colinares, do you take Alexos Legisniana as your lawfully wedded husband, for better or worse, for richer or for poor, in sickness and in health, till death do you part? Tanong naman ng pari kay Bea. Yes po, Father, maluha-luhang tugon naman ni Bea. Kung ganoon, ikaw, Alexos Legisniana at Bea Linares ay idinedeklara kong ganap ng mag-asawa. Maaari niya nang hagkan ang isa't isa, nakangiting saad ng pari na ikinapit maging ni Rosana na labis ang sayang na darama. Dahang-dahang itinaas ni Alexos ang veil ni Bea, at nang maalis niya ito sa mukha ni Bea, ay masuyo niyang hinalikan ang gayo'y asawa niya na mahal kita wife, usan ni Alexos nang matapos nilang pagsaluhan ang matamis nilang halik. Mahal na mahal din kita, asawa ko, masayang. Tugon naman ni Bea at muli ngang nagtagpo ang kanilang mga labi. Lumipas pa ang ilang linggo at nalaman nilang dinadala na ni Bea ang kanilang unang supling. Naging sobrang maingat at maalaga nila Alexos at Rosana kay Bea. Sumapit na nga rin ang kabuwanan ni Bea na nasa tabi niya sila Rosana at Alexos, mahigpit ang kapit ng mga ito sa kanya habang umiiri siya. You can do it wife, masuyong sambit ni Alexos habang hinahaplos ang mukha ng nanganak niyang asawa. Konting hirap na lang anak, saad naman ni Rosana habang pinupunasan ang butil-butil na pawis ni Bea, awang-awa. Isinilang ni Bea ang isang napakalusog na baby boy, pinangalanan nila itong Axel Bennett. Thank you so much wife. I love you, masuyo at puno ng pagmamahal na sambit ni Alexos habang yakap ang kanyang mag-ina. Wakas,